at buong Pilipinas. Panoorin natin ang katotohanan. At ito ang balita tungkol sa totoong pangyayari. Kung meron ba talagang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. Manood! Mga kapuso, kapapasok lamang po na balita ayon sa International Criminal Court, wala silang inilabas sa anumang public arrest warrant. Kaugnayan ang mga ulat na may arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. At yun ang balita sa GMA. Dati pa binabalita, hindi to bago. Dati pa binabalita ng GMA na walang warrant of arrest galing sa ICC. Intindes? Para sa lahat ng mga nagsasabing nagdunung-dunungan na merong warrant of arrest si Senator de la Rosa na galing sa ICC. Ito ay kumpirmado dahil dati pa tinatanong at pinapuntal ang mga source sa gobyerno kung meron ba, pero wala. At ito pa ang isa sa katibayan na kahit dito sa Pilipinas, sa ating bansa, walang nagiging warrant si Senator Bato kahit sa PNP. At mismo ang PNP na ang nagsabi, o ayan, walang warrant of arrest. So, itong si Trillanes, nakakuha lang ito ng kopya noong ipinadala si Rodrigo Duterte. Kasi siya naman ang negosyator. Alam natin na siya ang negosyator at siya ang nangunguna na pinakautak sa pagpadala kay former Rodrigo Roa Duterte. Yan ang katotohanan. Ngayon, sa sobra niyang obsessed, sa sobra niyang taas, sa sobrang taas ng kanyang ambisyon, gumagawa na siya ng sariling desisyon. At ito ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay ngayon. Bakit? Hindi na mabibilang ang taon o buwan. Hindi natin alam. Sa sobrang may mga taong galit sa kanya dahil sa pinagagawa niyang mga katarantaduhan, kagaguhan, na alam natin na ang isang Trillanes, Antonio Trillanes, ay numero 1 rebellion ang kaso. Numero 1 iskandalosong los kaman or aul na sundalo, na binansagang sundalong kanin, matapang lang magsalita, pero pagdating ng maraming mga marin at mga PNP, ihing-ihi sa salawal, naiihi sa salawal. Ano ganyan? Magaling lang mangudyok ng mga tao dahil nga abogado. Meron ding dating sa abogado. Kaya ito ngayon na pinagdiinan nila na merong warrant of arrest. So, dati pa sinasabi at kinukonfirm na walang warrant of arrest galing sa ICC. So, ito na ngayon na pinagtibay nila. Nagagawa talaga nilang pasukin ng Senado para lang sa isang subject na, para lang sa isang layunin na hindi makapasok si Bato, para hindi makabuto sa panibagong liderato. So, ganun. Kasi alam nila na kapag makabuto si Bato, dahil kailangan lang sa majority upang magpalit ng liderato, tawag kasi niyan co-op or change position. Kailangan ng 3C, kailangan ng 13
13 votes. So ngayon, maraming nagiging mangmang at ignorante na hindi nagre-research kung bakit naging 13 votes. At ginawa nila ng plot twist, Tracy Judas, o ganon-ganon. Itong mga tao na ito, na nagiging mga vlogger ngayon, nagbablog lang sila kung anong nakikita nila at ginagawa nila sa sarili nilang imagination. Hindi sila nagsisiyasat, nagsusuri, nagbabasa, inaaral o iniintindi kung ano ang mga nangyayari o mga sinasabi ng mga abogado. Hindi sila nagre-research. Puro lang silang imagination. O mga ganyan mga nakikita natin mga artikel na Tracy Judas, pagkaganon. Alam nyo, ang pag-iisip niyan para kang kindergarten. Para kang nagumagawa lang ng kwentong bata na batibot. Batang batibot. Mga ganyang pag-iisip, mga batang batibot. Alam nyo, kung gusto nyo malaman kung bakit 13, ang buong majority na senador nasa 24 at nahati ito sa dalawang midterm. Kaya na midterm, mayroong midterm election dahil kalahating taon mayroong mag-eleksyon sa senador. Kailangan ng senador na 12 senator, 12 senate. Kaya sa buong majority 24. Yan. Ang kailangan ng bago sa magpalit ng posisyon sa liderato, almost 13 votes ang kailangan para pwedeng palitan at wala itong limitasyon. Kahit anong araw o oras pwedeng palitan basta mayroong 13 votes. Yan ang alamin ninyo dahil kayong mga loyalista, inaaraw-araw ninyo ang inyong kabubuhan, katangahan, kaubukan, kauplukan, lahat sinalo nyo na. Dagdag pa itong mga matatanda na nabulit na sa mata ang muta, gipang bungog, gipang tabukaw ng mga mata ninyo. Hindi nyo makikita ang katotohanan kasi wala naman kasi. Marami pang walang alam. At ito rin yung mga anak siguro nito, mga ano din, mga siraulo din siguro, wala pakialam. Lahat dito, kadalasan karamihan sa Manila. Kahit pinapahira na ng tae ni BBM ang mga pagmumukha, todo pa rin suporta. Paglalad, God bless ba? Dinamay pag... Kung ako lang dyan, pagsasampalin ko mga mukha ninyo, God bless. Trilyon, ninakaw, ang daming namatay sa flood control. Ilang baha ang nangyari sa Pilipinas? May lindol pa. So, Rusep. Ayan, balik tayo sa usapan. Wala talaga, hihigit pa sa pagka-asong ulol itong si Trillanes. Dapat kasi ang ganito, alam niyo ba? Ang sintensya sa rebellion ay kabilang sa bitay. Kung may death penalty, automatic numero 1 itong rebellion na ito ang bibitayin. Pupugutan ng ulo, hindi kaya ibitay ng patiwarik. Yan, ang kaso, ang sintensya niyan. Napakalaking banta sa buong Pilipinas na mayroong taong gumagawa ng ganyang rebellion. Malaking kaguluhan mangyayari ang mangyayari sa ating bansa. Tayo ay ibaban sa buong mundo. Bakit? Terror ang matawag nila. Magiging terorista tayong lahat sa isang tao lang na gumagawa ng katarantaduhan. Ang rebellion ay malaking epekto sa buong bansa. Magiging banta tayo sa ibang nasyon at hindi na tayo pagkakatiwalaan at hindi na sila makipagtransaksyon dito. Walang mangyayaring palitan ng ekonomiya na hanap buhay sa ating Pilipinas. Yan, tandaan ninyo.
Mga gunggong kayo mga tao dito sa Pilipinas, iba. Hindi nyo iniintindi kung anong nangyayari ngayon. Puro lang kayo negatibo. Kung ano lang nakikita, naaawa. Hindi sapat ang awa kung ikaw ay bubo. Pag-aralin mo. Dahil ngayon maraming mga bubutante. Dahil nasisilaw sa pera, pinagbibili ang prinsipyo sa halagang 1,000. Sumasama sa rally, pati bata, mga anak, dinadala. Kung nahampas ka doon sa pulis, tapos nabiak ang ulo mo, sasabihin mo nga, mabait bata ko. Mabait, nagugulo-gulo kayo doon sa rally. Ano mapapala nyo doon? Ikikis ka ng pulis. Tutsulain ka ng pulis doon. Dala-dalang batuta, hampasin ang ulo mo. Ganon. Ganyan yung mga konsentidor ng mga magulang sa Maynila, pati mga anak na walang kamuang-muwang, mga bata pa, tatanungin, uy, Totoy, bakit ka nandito sa harap ng Senado? Nagsisigaw-sigaw ka, ano ba pinaglalaban mo? Wala may sagot. Kasi po, mayroon pong 500. Iyon, may 1,000. Ngayon, kung damputin ka ng pulis, ay pukpukin yung ulo mo, disgrasya. O di kaya yung mga ibang mga kalyado na ibang mga grupo na mga individual din na iba kalaban. Pag riot doon,